check, check. Hi church, good afternoon. Tayo po tayong lahat. Excited naman po ba tayo na nandito tayo sa church today? Amen. Sige, batiin naman po natin yung mga katabi natin. So I'm glad I'm gonna be worshiping with you today. Thank you, Lord. Mainit po ba papunta dito? Mainit po, no? It's a struggle talaga. Pero for our call to worship, I'm gonna tell you a verse. Sabi po sa Hebrews 12:28. Since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. So, even as we struggle sa mga buhay natin, sa workplace, sa schools, pero ang saya pa rin po, di ba, if we know that God is with us. Ang sarap ilaban ng faith natin. I mean, yung iba po busy sa, may mga ginagawa rin tayo pag Sundays, pero we choose to be here. We choose to worship God. So, yeah, so enjoy lang po natin yung presence ni God for today and just enjoy worshiping together. So, let's just pray. Lord, we just want to thank you, God, for today. Thank you, Lord, that you have given us the privilege to worship, Lord. You have provided for us the place to worship. And Lord, I just pray, Lord, that the Holy Spirit and your presence, Lord, would fill this place today. I pray, Lord, na maging excited kami kung ano yung i-reveal mo sa amin today. Na this is just not another Sunday, Lord. I pray na we're gonna be expecting of kung ano yung ituturo mo sa amin ngayong araw. And Lord, I pray na yung pangalan mo yung mag-glorify and ma-magnify. Hindi yung mga sarili namin, Lord, kundi yung pangalan mo lang. So this we pray in Jesus' name. Amen. Come on, church, let's worship. Come on, clap your hands for Jesus. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, oh, oh. Let's sing. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burden. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Thank you, Lord. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. And I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am free in Jesus' name.
launchers, naniniwala po ba kayo na kasama natin si Lord dito ngayon? Amen. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, that cannot be shaken. In the name of Jesus, everything's defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, that cannot be shaken. In the name of Jesus, everything's defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Once again, we sing. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Let's just keep on worshiping. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I'll walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Oh, believe in you, Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all Oh, we worship you. Declare it. I will worship. I will worship you.
Once again, we sing our worship. I will worship. I will worship. For the last time. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I we could sing of your love, Lord. Ooh. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. Oh, thank you for your love, Lord. Once again we sing. Over the mountains and the seas, Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer Thank you, Lord. set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. and I will always sing of when your love came down. I can sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I can sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I can sing of your love forever. Thank you for your love, I could sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. Oh, I feel, and oh, I feel like dancing. We declare, church, It's foolishness, I know. but when the world has seen the light, we sing, we'll dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. We can sing love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever.
pray. Amen. Of course, magandang hapon po sa ating lahat. At ang bilis po ng araw sapagkat ngayon ay first Sunday ng April. Tama po? Sabihin sa katabi nyo, April na ngayon. At palagay ko, within 2 weeks mahigit ay Holy Week. Kaya palagay ko, meron tayong mga holiday. Ano po? Darating ba ang kapatid na Resi? Birthday niya ngayon eh. At tinitingnan ko, naabangan natin. Kasi sabi niya, magpapakain daw siya. Amen ba? Ayaw niyo yata eh. Okay, yan. In fact, salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong pagkakataon na magsama-sama at magpuri sa ating Panginoon sapagkat isang bagay lang ay ang ginawa ng Panginoon sa atin. No? Tayo ay nakakapunta sa presensya ng ating Panginoon. At yan ang ating titingnan ngayon. Ang sentro at focus natin ay ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa atin. At tamang-tama, meron tayong Lord's Supper. Of course, meron tayong exhortation bago sa pagtanggap ng tinapay at ang saro. Tanong ko lang, kayo po ba ay nakapunta na sa Israel? Okay. So yung iba nakapunta na. No? Sino po ang nakapunta na sa Israel? Wala pa. Gusto po ba niyong pumunta? Yes. Okay. Medyo delikado na ng konti. Isang masarap siguro makita. Bakit po? Bakit? Kasi, ang lahat ng makikita natin sa banal na kasulatan, from old at saka new, ay sa Israel. At siyempre, dahilan sa ating Panginoong Kristo. Ito po, ano yan? Templo, no? Of course, from tabernacle at pagkatapos naging templo dahil sino po gumawa ng templo? Si Solomon, di ba? Si David gusto niya, kaya lang sabi ng Panginoon, sabi ni Yahweh, ang kanyang kamay ay full of blood. Kaya ang nagtayo po ay si Solomon. Alam po ba ninyo kung ano yung nasa gitna? Of course, may mga dito, bago ka makapasok, kung ikaw ay sasamba, marami pang mga ritual at tradition na, of course, minana nila at inutos ni Yahweh sa kanila bago sila makapagsamba. Yung sa gitna ay yung tinatawag na holy place. At yung pang gitna, doon sa pinaka-gitna ay yan, most holy place or holy of holies. Alam po ba ninyo kung bakit merong ganun? Kasi inutos siya ng ating Panginoon, ni Yahweh. No? At yung kautusan at saka yung Ark of the Covenant ay nandoon po doon sa kabanal-banalan. Sa Tagalog po yung tinatawag na the most holy place or holy of holies. Wala po pwedeng basta pumasok doon sa kabanal-banalan. Ang pwede lamang po babasahin natin ay walang iba kundi yung tinatawag na sacerdote o yung chief priest. Pwede siyang pumasok isang beses lang, isang taon. Pwede dun po dun sa holy place, pero dun sa most holy place, yung holy of holies, yung lugar, ay isang beses lang. Kapag siya ay pumasok dun, kahit siya pa ay punong sacerdote, ay siya po ay mamamatay. Kahit po yung mga pangkaraniwan na sasamba, ay hindi po pwedeng basta pumasok dun sa holy place. Lalo pa kayo dun sa holy of holies. Kaya, ang tanong, tayo po ba ay makakapasok doon? Imagine, kahit ngayon, ay meron pa rin mga restricto at hindi pa rin sila pumapasok at wala pa silang ganong ka-access sa kanilang pagsamba. Kaya ang laki po ng bagay na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit po ba tayo nagkaroon
ng access o bakit tayo tinanggap ng Diyos Ama na pwede tayong pumasok sa kabanal-banalan. Sa madaling salita, pwede po tayong pumasok doon. Yan po yung tinatawag, yun po, nilapit po yung maaari siguro yung camera, yung Holy of Holies. Paano po ba tayo nakapasok doon sa kabanal-banalan? Tayo po ba ay pwede ron? Na kung saan yun ang banal na dako ng Diyos at pwede tayong lumapit sa ating presensya, sa presensya ng Diyos. Kasi yun po yung ating kalagayan ngayon. In fact, pag nakikita ko po, ang daming napakagandang simbahan. Tama po? In fact, may mga tao nga, ang tinitingnan nila, simbahan. Tama po? Kahit sa mga Christian community, talagang so far gusto natin ng simbahan, no? Merong modern, merong traditional, merong hindi. Ito talagang makikita mo, talagang super, no? Nakaka-amaze. Yung ibang nga simbahan, ceiling pa lang, talagang magpasok mo, parang iba ang dating no? Pero ang tanong, may access ba talaga sa Diyos? Meron ba talagang pagpasok sa presensya ng Diyos? Yun ang tanong. Kasi pwede tayong magkaroon ng simbahan, pwede tayong pumasok sa loob ng simbahan, tulad ng Israel noon, pero hindi tayo pwedeng makapasok sa kabanal-banalang dako na kung saan nandoon ang sinasabi na presensya ng Diyos. Larawan yun ng presensya ng Diyos. Samantalang ngayon, kahit sa isang bahay, kahit sa bahay mo, anumang church na lugar na pinupunta natin tulad nito, ay sumasampalataya tayo na nandirito ang Diyos. Amen po? Na tayo po pag sumasamba, nananalangin, nagbabasa, nagfe-fellowship, ay meron po tayong pananampalataya na kasama natin ang Diyos. At kapag tayo po ay umuwi, saan man tayo naroon, ano man ang ginagawa natin, meron tayong pananampalataya kasama natin ang Diyos. Whether napipil mo o hindi, dahilan sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, kasama mo ang presensya ng Diyos. Nakakalungkot yung iba, mas napipil pa yung presensya ng demonyo Di ba? Ano yan? Ang daling magkaroon ng reaksyon kapag may nakitang bagay. Pero alam po ba natin, ang Diyos kasama natin palagi. Ang kanyang presensya, ang ating Panginoong Yesus, at ang banal na Espiritu na nakatahan sa atin. Hindi po nakukuha yan sa pandama. Yan po ay dahilan po sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus na gumawa nito para sa atin na tayo po ay pwedeng lumapit sa presensya ng Diyos anumang oras. Kaya, ang simbahan po ay, ang sabi, larawan ng presensya ng Diyos. Pwede, lalo na kung tayo po ay talagang tinanggap sa presensya ng ating Panginoon. Bakit po tayo pwede at masasabi natin tayo nakapasok na sa presensya ng Diyos? Bakit po natin masasabi na pwede na tayong pumasok dun sa kabanal-banalang dako? Alam niyo po ba kung bakit? Ano pong sagot dun? Na masasabi na kung saan pinakita ng Diyos na ang sino man dahilan sa kay Kristo ay pwede tayong pumasok sa kabanal-banalang dako at tayo po ay hindi mamamatay, no? Tayo ay tatanggapin ng Diyos. Ano pong mababasa natin na tayo po ay pwede nang pumasok sa kabanal-banalang dako? At pwede tating gawin ang pag-aalala sa ating Panginoon at tayo tumatawag sa Ama sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo kung bakit? Kasi po makikita natin sa ginawa ng Panginoon at sa sumulat na kung saan naranasan nila sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Titinan po natin ang mga talatang yan. Tingnan mo yung Hebrews 10:19-22. Therefore, brethren, having boldness, ano ba sa Tagalog yung boldness? Confidence, no? Ang sabi, to enter the holiest, ayun, yun po yung holiest, yung kabanal-banalan dako. By the blood, kanino po? Of Jesus. Of course, when you say the blood of Jesus, that means His death and His resurrection. At ang sabi, by a new and living way, which He consecrated for us through the veil, ayun, that is His place. Yung veil, o sa ibang salin, curtain,
Kasi hindi ba, may umaharang po doon, lalo nung panahon ng may tabernacle at saka sa Heliopolis, meron po doon curtain, merong veil, may harang po doon na hindi ka pwedeng basta pumasok. At titinan po natin yan. At ang sabi, and having a high priest over the house of God. Yan po ay tumutukoy na sa ating Panginoong Jesucristo. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Yung mga idea ay merong kinalaman dun sa ritual at tradisyon na ginagawa ng mga priests nung panahon sa tabernacle at maging sa templo. Kaya lang, ang sabi po rito, ito po ay new and living way. Bakit po naging bago? Dahilan sa ating Panginoong Jesucristo. Nawala na po yun no ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus at nabuhay at nagbigay ng kanyang buhay sa atin, nagbago ang kanilang, pwede nating sabihin, tradition ng church. Yung ginagawa nilang ritual sa lumang tipan at maging sa kautusan, lahat po yan ay nabago dahilan sa ating Panginoong Jesucristo. In fact, pag tinignan natin nung nagsimula yung church na sinabi ng ating Panginoon, iba po yung sistema nung kanilang pagsamba. In fact, wala nga silang priest dun eh. Kasi lahat tinawag silang priest. Lalaki at babae, sa harap ng Panginoon, pwede silang lumapit. Wala na po silang punong saserdote o saserdote. By the way, sa tribe po ng Israel, ano pong lahi yung pwede na maging priest o saserdote? Sang lahi ang pinili nila? Yes, sa Levites, Levita. So yung lahi po ng Levites, sila lang po ang pwede na manggaling tinatawag na saserdote. Pero sa pagdating ng ating Panginoon, wala yun. Wala na yun. Kaya kung tutingnan natin, kung hindi sa ating Panginoon, magiging iba po itsura ng church natin. Maaari, hindi pwede ang basta bahay at ganito. In fact, yung mga hindi matanggap, ang ginawa ng ating Panginoon ay pinipilit na ang itsura maging sa Israel at simbahan ay nandoon pa rin yung mga ibang mga tradisyon para mapil nila na kung saan, kasi yun yung una. Pero ang ginawa ng ating Panginoon ay iba na. Kung hindi, ang ating pong pagsamba, maaaring may dala tayo ng mga sakripisyo. Ngayon, ang dala natin ang ating sarili lamang. Kasi ang Panginoon ay nagsakripisyo sa atin. Ang nakakalungkot, ang sabi po rito, meron na tayong kasiguraduhan ng pagpasok. Boldness to enter the holiest. Amen po? Tingnan pa po natin. Ang sabi po, the Holy of Holies was the innermost, ayun pala, and most sacred chamber of the tabernacle, where the Ark of the Covenant was housed. Kasi nandun po yun eh. Alam niyo yung tinatawag na Ark of the Covenant? Di ba minsan nun, binubuhat nila yan? At pagkatapos nung tumamba, hinawakan, ano po nangyari doon sa umawak? Namatay. Kasi po, yun ay larawan ng presensya ng Diyos. At ang sabi, it was a perfect cube measuring 15 feet in each direction and only the high priest could enter ilang taon? Ilang beses? Once a year on Yom Kippur to offer sacrifices for the sins of the people. Grabe, hindi pala tayo pwedeng basta pumasok doon. Kailangan ng high priest. No? This area represented the presence of God and was central to the religious practices of ancient Israel. The Holy of Holies was separated from the rest of the tabernacle by a, ano yun? Ano yun? Veil. Ano ba sa Tagalog yung veil? Velo dito yun. Yung ibang salin, ginawa nila, curtain. Yung veil ay nakaharang. Kasi yung holy place at saka holy of holies, ang nakaharang po doon ay veil. Hindi pwedeng laging nandun maaari yung sacerdote, pero dito sa Holy of Holies, once a year lang. It's separate. Kasi yun ay tanda ng presensya ng ating Panginoon. Hindi siya pwedeng pumasok. No? Kaya, yan po yung tinatawag na kung saan, innermost and most sacred chamber. Kaya ang pinag-uusapan natin, nakapasok tayo
Kasi, maaari, yung veil ay na-torn, nawasak. Natandaan niyo po ba yan, mga kapatid? Kailan ba nasira yung veil? Parang sirit Kasi ang sabi, ang veil, nahati. At mababasa natin yan. At nangyari yan, mabasahin natin, nung ang ating Panginoon sa oras nung kanyang kamatayan. Kaya napakalaking bagay po nito. Lalo na, mahal na araw, maganda na bigyan po natin pansin to. Kasi yung veil, kaya pala nung sinasabi, through the veil, now we can enter the Holy of Holies. No? Kaya ang pinagatan po natin ay unveiling the temple. Bakit naging ganito to? Hindi ko mabasa. Sa Matthew chapter 27. Ayan. At, okay. Matthew chapter 27, verses 50. Pakibasa nga nyo kung meron kayong Bible. Kasi dapat 50 to 54. Matthew 27, verse 50 to 54. Pwede ba nating basahin? Kasi mukhang dito nagkaroon ng veil, ng pag. Hindi ganito Ba't naging ganito? Okay, tingnan natin. Okay, Matthew chapter 27, 50 to 54. Yan. Rap, meron ka ba dyan? Yeah. Matthew chapter 27. Oh, sige. Ayan, sige. 50 to 57 ba? 50 to 54 lang. Yan, sige. Basa. Ayun. Mm-hmm. This is the Son of God. Ang karaniwan na alam ng tao, ang Panginoon namatay sa krus at ang pumapatak lang parang ang Panginoon ay nagdala ng krus, nagsakripisyo, pinako sa dalawang pero nung siya po ay nakapako at isinagaw niya yung huli niyang sinabi. Si John, sa kanyang sulat, it is finished. Sa ibang sulat po ay sumigaw siya ng malakas. Ito po yung time na kung saan ay ang ating Panginoong Yesus ay namatay. At mababasa natin, and Jesus cried again with a loud voice, dun po sa John, sa katulad ng sinabi ko, sinabi niya, it is finished, yun ang sabi niya. At ang sabi, and yielded up his spirit. At pagkatapos po sa verse 51, kasunod po nun, ang sabi niya, then behold, the veil of the temple was torn into, from where? From top to bottom. Yun po ang sinabi. At pagkatapos nun, mga sira yun, lumindol. The earthquake and the rocks were split. Bago pa po yan, nagdilim pa yung actually paligid no? And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. At pagkatapos po, yung centurion na nando doon, akala ko, minsan pag binasa natin mabilis, isa lang yung centurion. Kasi ang sabi niya, and when the centurion and those with him. So marami nakakita. At ang sabi, so the earthquake and the things that had happened, they appeared greatly saying, truly, this was the Son of God. Possibly, yung mga centurion, maaring naiba. At maaari nagkaroon sila ng pananalig sa ating Panginoon sapagkat ang sabi nila, ito talaga ay anak ng Diyos. By the way, nasan si Eileen? Thank you, Eileen, at nabasa ko na. Okay? At yun nangyari. Tingnan po natin isa-isa. Ayan.
Una po, ang kamatayan ng ating Panginoon, nagkaroon po ng kadiliman, total darkness, at midday until 3 p.m. In fact, sa history po, ay meron pong sulat ng mga panahon na yan, maging sa mga Roman, yung mga, siguro, kung nagkakamali, si Josephus, at yung iba sumulat, na yung katakda ng kamatayan ng ating Panginoon ay meron silang natatandaan na talagang nagdiglim. No? Sabi nila, ay, natapat sa eclipse. Hindi po, naranasan nila na talagang nagdilim. At ang sabi, the veil of the temple was torn into two. Paano po nasira? From top to bottom. Tandaan po ninyo, hindi po mula baba hanggang taas. Hindi, mula sa taas, pababa. Signifying ang Diyos ang gumawa. At ang sabi, nagkaroon po ng earthquake the moment of Jesus' death, and conversion of the centurion and those with him. At pagkatapos po, maraming mga nabuhay noong time na yun. At sila po ay bumalik sa kanilang buhay. In fact, yung pong nasusultad, yan po ay dokumento. Isinusulat ni Matthew, ni Mark, ni Lucas, at ni John, yung talagang nangyari noong panahon ng ating Panginoong Kristo. Kaya, napakaganda pong pag-aralan yung kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Ngayon, tingnan po natin yung veil. Kasi pwedeng, napunit lang. Hindi. Ang veil po ay hindi pala pangkaraniwan. No? Yung itsura at laki ng veil. Ito po yung sa Exodus 26:31-33, inutos ni Yahweh o ng Diyos na gumawa ng veil. Tingnan po natin gaano kalaki. In fact, tabernacle pa. Paano pa kaya sa templo? And you shall make a veil of a blue and purple scarlet. Ano bang kulay yun? Tama kaya itong ginawa ko? Ayan. At pagkatapos, blue and purple and scarlet yarns. Ano? And fine twined linen. It shall be made with cherubim skillfully worked into it. And you shall hang it on four pillars of acacia overlaid with gold, with hooks of gold on four bases of silver, and you shall hang the veil from the clasps, and bring the ark of the testimony in there within the veil, and the veil shall separate. Ayun. Kaya pala may veil talagang ang sabi, and the veil shall separate for you the holy place from the most holy. Imagine yung palang veil ay hindi pala basta-basta. Meron ba kayong kurtina sa bahay? Pag nagpapalit kayo, madali ba o mahirap? Oo, meron nga, nahuhulog pa no? Pero kayang-kaya natin yung veil. Minsan, dalawa tayo, pwede na. Pero alam po ba ninyo itong veil? Hindi basta-basta. Grabe, napakalaki niyan. Tinan po natin yung nagsulat niyan, ha? Doon sa veil na most holy place. Ang sabi, only one man could enter the most holy place. Di ba? High priest lang. He could only, nabanggit natin, at nasa loob din yung 10 Commandments, no? At pagkatapos po ang sabi, if anyone, ang sabi, beside the high priest, ever enter the holy place, he would be struck down. Okay. Ngayon, ang sinasabi po niyan, katulad kanina, in order ng Diyos, God ordered that a thick curtain be hung between the holy place and the most holy place. Sa Exodus 26:31. Described as a curtain of blue, purple, and scarlet yarn, and finely twisted linen, with cherubim worked into it by a skilled craftsman. Jewish writers, kung bakit nilagay ko po doon, say that it was, ilan? 60 feet long, 20 feet wide. At pagkatapos, woven to the thickness of a man's hand, requiring, nagulat ako, 300 men to lift it up. Kahit pala tayo, hindi natin mabubuhat. Nagulat po ako, sabi niya, 300 tao. Such a curtain could never be torn into two by hands of man. Only God could tear apart a curtain like that. Kaya akala ko, nasa isip ko, kurtina, nahati lang basta-basta. Ang Diyos ang gumawa nun. Kasi napakabigat at napakalaki. Paano mo mahati yun? No? Ang Diyos lang ang merong gawa.
Kaya nung nangyari po yun, sa Hebrews 10:19 to 20, we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way open for us through the curtain that is His body. So signifying na ang ating Panginoon Jesucristo ay namatay sa krus, ang kanyang katawan ay nahirapan, ay nahati po ang curtain. At tayo po ay pwede nang pumasok dahil lang sa ginawa ng Panginoon. Yung Hebrews 10 says, Jesus opened a way for us through the curtain. By the death on the cross, He tore down the wall that stood between God and us. May harang pa po ba sa Diyos Ama, sa Diyos at saka sa atin? Wala na. Tayo po ay nakakapasok sa presensya ng Diyos. Now we can go directly to God anytime as long as we go in the name of Jesus, claiming nothing but the blood of Jesus as the only ground of admission. Through the blood of Jesus, we can enter the throne of heaven. Compared to the old system that kept men out, this is truly a new way because Jesus rose from the dead. It is a living way. Wala pong hadlang. Tayo po ay pumunta sa presensya ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Meron pa po bang saserdote at chief priest? Pwede po ba ang pastor na sabihin nyo, pwedeng maging padrino at daan ninyo para makipag-ugnay sa ating Panginoon? Wala. Lahat po tayo, pwede. At sino man sa atin. So you don't need a priest. Because in the New Testament, you were called a priest. Lahat po tayo ay saserdote ng Diyos. Pwede tayong lumapit. Pwede tayong manalangin. Pwede tayong sumamba sa Kanyang harap. By the blood of Jesus. Hebrews 10:19 to 22, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by the new and living way which He consecrated, ito po yung binasa natin kanina, through the veil that is His flesh, and having a high priest. Sino po yung tumutukoy na yan? Ang ating Panginoon Jesucristo na, over the house of God. Then anong sabi? Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Bakit? Dahilan sa ginawa ng ating Panginoon, kanyang dugo ay ibinuhos para sa atin. Kaya mga kapatid, napakalinaw po ng Ebanghelyo. Kaya ang Ebanghelyo natin, ang gospel, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi po, tumutukoy ito sa kanyang ginawa para sa atin. At ginawa niya yan upang tayo po ay ilapit sa kanyang Ama. Tayo po ay ilapit sa presensya ng Diyos. Gusto ko po magtapos sa mga isa pang talata, pero mayroon pa akong dalawang picture dito. Kung hindi kayo nakapunta ng Israel, baka nakapunta po kayo rito sa, saan to? Buckingham. Sa Queen of England. Sino ba Queen of England ngayon? King. Si King Charles. Yung pinalitan niya, si Queen Elizabeth. Nakapunta na po ba kayo dyan? Hirap. Mamaya, may isa pa kakong lugar. Kasi may nagsulat nito na maaring turista siya kasi makikita mo naman yun eh. At ang sabi niya, paano kaya kung makapasok ako at maging bisita ako nung time na yan ay Queen of England pa, ngayon si King Charles. At ang sabi niya nga, at pagkatapos, escort siya doon pagpasok kasi gusto niyang maranasan yung loob. Ang daming picture na pag tinignan mo yung loob, napakaganda. Ano po? At pagkatapos sabi niya, well, malabo. Kasi hindi naman siya ganun ka-importante. Pangalawang sabi niya, I'm not even a British. Kaya malabong makapasok. Totoo po yun no? Kahit makapunta ka doon, sa labas ka lang. Hindi ka pwedeng basta pumasok. Ngayon, ito pang lugar. Dito po, nakapunta na kayo? Sa White House? Sa loob? Pero nakita nyo na to, di ba? Sino nakakita na sa ako sa picture lang no? Ito ay sa Washington, D.C. At nakikita natin sa pinikula. Na? Si Dennis, I think, nakakita niya na sa harap, at saka yung ibang mga kamag-anak niyo, kapatid. Gusto niyo po bang pumunta rito, kahit sa labas? Sabi niyo ba, appointment nga, ang hirap kumuha ngayon.
In fact, di ba? Mag-appointment ka para kumuha ng visa. Huwag mo muna yung visa. Appointment lang, hirap na hirap tayong kumuha. No? Pero at least nandun. Nakita ko na ng picture niyan, ang ganda sa loob ng White House. Ano po? Kaya siguro iba talagang isang pribileyo nila, kapag ikay presidente, pwede kang tumira dyan, of course. May kwento po, itong nakalagay na ganyan, na kung saan isang sundalo ng Amerikano, during the war, of course, panahon niya ng mga, siguro, World War I o whatever, at pagkatas gusto niyang pumasok, di siya makapasok. Yung mga gwardiya ang sabi niya, hindi siya pwede basta pumasok. At lungkot na lungkot siya. Kasi sundalo siya. At ang sabi niya, hindi ka pwede basta pumasok, kailangan mo ng appointment. Kailangan meron kang kausap sa loob. Aba, merong isang bata doon, simpleng bata lang. Nakita siya. Nakaupo at tilap talagang hopeless na hopeless. Sabi niya, bakit? Gusto kong maputa at makausap man lang ang presidente. Halika, pumasok tayo. Isang bata, dinala siya doon. Aba, nung pumasok yung bata, nagsaludo kagad yung mga sundalo. At pinapasok siya. Nagulat yung sundalo. Pagdating sa pinto, tinitingnan niya, aba, bukas kagad ang pinto. At nag-yes-sir pa doon sa bata lang. At mamaya, pagpasok sa loob, manghang-mangha yung sundalo. At pagkatapos nakita niya yung pinto ng presidente. At hindi siya magulat, yung bata kumatok. Pagbukas, sabi niya, Dad, there is somebody here who want to talk to you. Yung pala, ang sabi, si Tad Lincoln. Panahon ni Abraham Lincoln. Si Tad Lincoln pala ay anak, kung ako nagkakamali, 3 o 4 na anak ni Abraham Lincoln. Siya yung pinakabata. At bata lang siya. At ito po ay totoong nangyari. Well, in fact, tayo po, kapareho ng katotohanan dahil lang sa ating Panginoong Jesucristo, naghatid po sa atin, papasok. Hindi po sa White House at hindi sa Buckingham. Saan po? Sa trono ng kataas-taasang Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya po ang sabi po sa talata, sa huli, Hebrews 6 naman, 19-20, we have this hope as an anchor for the soul firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain where our forerunner, which is the Lord Jesus, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in order of Melchizedek. Kaya pag titingnan natin, we are the most privileged and blessed people. Because through the Lord Jesus Christ, through what He has done sa ginawa sa atin, nagkaroon po tayo, inakay tayo ng ating Panginoon sa Kristo, papunta sa Ama. Kailan po nangyari yan? Mangyayari ba yan kapag namatay na tayo? Hindi. Even today, tayo po, in fact, sa mga sumulat, present tense po, na tayo po ay parang nasa presensya ng Diyos. Kaya wag po tayong matakot maging sa pangalawang buhay. Sapagkat sa physical po lamang mangyayari na tayo po'y may iwan dito, pansamantala. Pero ang ating kaluluwa at spirito, ang Panginoon, akbay tayo. Kaya, diretso. Kaya tayo, pananampalataya natin, ano mangyari, we have that assurance. Ano mang oras. Aba, pinakamagandang halimbawa, si Stephen. Di ba? Hindi po yung Stephen na yung Stephen na, hindi po yun, kamukha lang. Na? Kasi pinersecute siya, binato siya hanggang mamatay. Pero ang sumulat, ang sabi, nung siya'y mamamatay, nakita niya ang kanyang ating Panginoon sa Kristo. Di ba? Bakit po? Kasi ang Panginoon ang siyang gumawa nito sa atin. At salamat sapagkat bawat isa na nanalig sa ating Panginoon ay akayin ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya ang tanong, tayo po ba'y super blessed? Meron po ba tayong super assurance? Salamat. It's not a religion and it's not at the good works kung hindi sa ginawa ng ating Panginoong sa Kristo sa atin. Siguro itong April, kung meron po tayong dapat isipin, unang isipin natin at basahin at pag-aralan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin ngayon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tawagin po natin ang kapatid na Rap para po sa pag-aalala sa ating
Lord's Supper. Para po sa banal na hapunan ay atin pong let's apply the message na dinala sa atin ng ating pastor, ang salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At ayan, ang Lord's Supper, as what instructed by Paul in 1 Corinthians 11:23 hanggang 26 po. So, just a review po doon sa napag-aralan natin. Ito po yun. Di ba, sinabi kanina na ang laman doon sa Holy of Holies ay the Ark of the Covenant. Ang tawag doon sa pinakataas is the mercy seat. Kaya ang sabi doon sa Exodus 25:17 and 18, gumawa ka ng luklukan ng awa, that is mercy seat. Nayari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro. 0.7 ang luwag. Yan siguro. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. So, halos ganyan yung hugis niya. So, sinabi kanina na mayroong Holy of Holies, Holy Place, Holy of Holies yung nasa loob at mayroong kortina. At yung pare, di ba, sabi kanina, di kaya cards na once a year lang pwedeng pumasok. At pag pumasok siya ay may daladalang dugo. Dugo ng hayop, turo at ng kambing. So once a year, in-sprinkle niya diyan saan? Dito, diyan sa mercy seat. Luklukan ng awa. Dahil diyan magtatakbo ang Diyos at ang tao. Kaya kailangan na budburan ng dugo. Yan yung nasa gitna. Bakit? Bakit kaya kailangan ng dugo? So ito. Dito. Sabi sa Hebreo 9:3 and 4, ang ikalawa ay sabi nga nasa kabila ng pangalawang tabing. Ayun sinasabi kanina. Tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang gintong altar na sunugan ng insinso at ang kabanang tipan. So, Ark of the Covenant. Nababalutan ng ginto, nasa loob ang kabanang sisidlang ginto na may lamang mana. So, ang naman pala nung Ark of the Covenant ay, yung una ay yung mana. Di ba yung kumain sila ng kinain nila for 40 days. Parang wafer daw yan. Ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong at ang mga tapyas ng bato na kinasusulatan ng tipan. So, yan yung laman niya. So, anong ibig sabihin yan? At bakit kailangan mayroong dugo doon sa ibabaw niya? So, ito yon. Ito. The tablet of 10 commandments. Ang 10 commandments nasa loob. The 10 commandments represent man's rejection of God's standard of holiness and righteousness. Kaya pala, yung kaban ng tipan nandun sa tinakpan at nandun yung mercy seat, lagyan siya ng dugo upang hindi makita yung pagka-rebellion ng tao. Una, yung 10 commandments. Diba sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya makikita, tinago dun sa kaban yung 10 commandments, pero hindi natin nasunod. Sinong nakasunod lang? Si Jesus Christ. Kaya tinago siya doon sa loob ng kaban at kailangan mayroong takip at lagyan ng dugo. Kasi, kung walang dugo, anong nakikita yung rebellion natin? It's the rebellion, our rebellion to the standard of holiness
unrighteousness of the Lord. Pero kung mayroong dugo, ang nakikita ay dugo. Hindi yung rebellion natin. So yan yung 10 Commandments na bato nandun sa loob. Ano, ang pangalawa, the golden pot of manna symbolizes man's rejection of God's provision and sustenance. Di ba alam natin na nung sila ay niligtas na ng Lord doon sa Egypt, nagreklamo pa rin sila. Sabi nila nasa desierto na sila. 15 days silang nakalagay doon. Nakarating sila roon sa 15 ng araw ng buwan mula sa Ehipto. Doon sa ilang nagreklamo ang lahat ang mga Israelita, kina Moses at Aaron. Sabi, mabuti pang pinatay na lang kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon kahit papaano ay nakakain kami ng karne at lahat ng pagkain na gusto namin. Pero dinala nyo kami rito sa ilang para patayin kaming lahat sa gutom. So, they did not believe in God's provision. Niligtas na nga sila doon sa Ehipto, pero yung sa pagkain, God's provision and His sustenance, nag-aalinlangan pa rin sila. So in our case ngayon, ang gusto ng Panginoon that we must trust sa Kanyang provision, that He is able, that God is able to provide us that provision. Yun yung gusto ng Lord. Di ba sinulat ito for our example? Di ba? That's the purpose of writing this, mga example na yan. Kaya tayo, kung nag-worry pa rin tayo doon na, Lord, yung pagkain namin sa ganito, yung ganyan, yung mabayad namin sa kuryente, Lord. So, di natin problemahin yan if we trust upon Him. Yan yung gusto niya ng Panginoon Sinusubukan sila. Alam mo naman ng Panginoon kung anong gagawin niya Alam naman niya na padalhan niya ng pagkain. Pero sinusubukan mo na sila. Ginuto muna. But in our time yan, di ba sabi ni Jesus Christ, sinubukan sila. But Jesus Christ said in Matthew 4:4, man does not live on bread alone. Kaya nandito tayo ngayon para kumain tayo ng salita ng Panginoon. Amen? So that's in the New Testament. So yung pangatlo, ano yung laman doon? Yung Aaron's rod that budded represent man's rejection of God's appointed leadership and authority. Bakit? Si Korah, sino ba yon? Dathan and Abiram at 250 na mga leaders nagrebelde kay Moses. Kasi bakit kayo nangunguna sa amin? Kumbaga, nagmamagaling-galingan sila Kasi the Lord appointed them. Si Aaron at Moses, di ba? Alam natin. Pero gusto nila na sila din leader. Gusto nila na palitan. Kaya di ba sabi ni number 16 sabi dito, they came as a group to oppose Moses and Aaron and said to them, you have gone too far. The whole community is holy. Every one of them and the Lord is with them. Kaya nagrebelde sila kay Moses. Kaya nangyari, sige, kung sino yung pinakuha yung mga tungkod, 12 kada tribo. Kung sino yung kinabukasan ay mamulaklak, ay siya yung pinili ng Lord. Yan yung nangyari. After one day, ang kay Aaron ang umusbong at namunga pa. So, yan yung rejection of God's appointed leadership. Sa atin ngayon, di naman tayo pwedeng mamili ng pastor natin. Kung pinadala yon ng Panginoon at nagre-rebelde tayo, ay ang Lord na bahala sa atin. Because the Lord want us to subject also. Magpasakop din tayo doon sa pinadala niya na mumuno sa atin. Kasi ang mayroong anointing ang Panginoon. Si Kuya Cards pinadala sa atin na pastor natin, magpasakop tayo sa kanya. Kung magre-rebelde tayo, bahala ng Lord sa kung sino yung mga nagrebelde na yon. Kilala nyo na yon. So the Lord want us to subject
to the leadership and the authority of the church. Yan yung tatlo na yan. Kaya tandaan natin, ang loob ng kaban, nandun yung 10 Commandments represent that we transgress the 10 Commandments, the moral law of the Lord. Number 2, nandun yung mana, because sometimes hindi tayo totoong nagtitiwala sa Panginoon. Nag-worry pa rin tayo doon sa mga pangangailangan. Instead of for us na atin pong ilagak sa Kanya yung mga pangangailangan natin. And we trust on our own strength. Pangalawa at yung pangatlo ito. So, sabi nga kanina, wala na yung sakripisyo na yon, dahil before, sabi nga, Hebrew 9:12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga turo o baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, na ngayon tiniyak ang walang hanggang katumbusan. So we are only saved, hindi dahil doon sa dugo ng baka at ng toro. Yun ay lumang tipan. Ibig sabihin ng lumang tipan, sila ay nakatingin kung ano yung darating, ano yung gagawin ng Diyos. Tayo naman, nasa bagong tipan, tinitingnan natin kung ano yung ginawa na. Tapos na, yung sa atin, di ba? Nakakapasok na tayo doon sa Holy of Holies dahil si Kristo, dahil sa kanyang dugo. So yan yung ibig sabihin doon sa Ark of the Covenant at yung itong bagong covenant na magkaroon tayo with Jesus Christ. So, let's distribute the elements. Please distribute, mga kapatid.
Tumayo po tayong lahat. Hawakan po natin ang tinapay. Sabi dito sa unang Korinto, Kabanata 11, talata 23 hanggang 24. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let's partake. So verse 25 sabi, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let's partake. Let's pray. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat po na pinadala niyo ang iyong anak na aming Panginoong Hesus upang siya po ang magbayad sa aming mga kasalanan. Salamat po, Lord, na dahil po sa iyong ginawa through Christ Jesus, ay kami po ay makalapit na doon sa iyong trono, sa lugar ng kabanal-banalan, Lord, in your Holy of Holies, Lord, and we can come to you and call you our Father, Abba, Father. Salamat po sa pribilehiyo na binigay niyo po sa amin, na kami po ay direkta na makalapit sa iyo. At salamat po, Lord, na kami po ay nilinis na sa pamagitan ng dugo ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po. We are blessed to have heard and listened to the Word of God, and we are also blessed to have received and participated in our Lord's Supper. The phrase "we are blessed beyond measure" expresses our deep gratitude and acknowledges an abundance of positive things in our life. Oftentimes, our blessings are greater than expected or deserved. Not many times do we get the chance to glorify and bless our Lord. Now is our opportunity to give back and bless our Creator through our tithes and offering. Sino po ba dito ang bless ngayon? So, bless po tayong lahat, di ba? So, it's our chance na yung pong blessings natin ay ibalik naman natin sa ating Creator. Sabi po sa Malakay 3:10, God has promised us, and it states, "Bring the full tithe into the storehouse, and there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if it will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be enough room to store it." Before we pass the offering bag, let us pray po. Heavenly Father, we thank you for all the blessings you have showered upon us. We acknowledge that all we have comes from your hand, and we are merely stewards of your gifts. As we offer our tithes and offering today, we recognize them as a return of what is rightfully yours. And we ask that you bless us and bless them and use them to further your kingdom and bring glory to your name. May these gifts be used to support your work, provide for those in need, and spread your word. We pray that you would multiply these gifts and open the floodgates of heaven, pouring out blessings upon us and your church. We give in joyful hearts, trusting in your faithfulness and generosity. In Jesus' name, amen.
Come on, church. Let's rise po for our closing song. Let's worship again. Sing. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Amen. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. We declare. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, and I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Sabay-sabay po tayo, church, ha? We declare, 1, 2. God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. For the last time. And I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, in Jesus' name. God bless church. Pwede po tayo mo po. Sabi nga po, in Jesus' name, we are truly blessed na ginawa ng Panginoon sa atin. Na? Marahil, ang dalangin natin, ang bawat sa po sa atin ay talagang nagkaroon na ng desisyon na
tayo po ay titingin lamang at sumampalataya at sasampalataya, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. At of course, pinapasalamatan natin at binebless maging yung kasama natin sa online. At hayaan natin silang bumati. Nawa tanggapin po natin ang biyaya at kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Okay. Sino po ang may birthday ng April?